Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon, o Solemnity of the Annunciation, tayo ay inaanyayahan na katulad ni Maria, maging masunurin sa kalooban ng Diyos, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay, magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang gagawin mo, tanggapin mo. Ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Ang Diyos Ama. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging taong totoo. Sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, kaming sumasampalataya na Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa kaniyang pagkadiyos, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo na po. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang babae at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay suma sa atin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, atin pong itutugon. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Tayo pong lahat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y sundin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban, aking itatago sa puso ng aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo ay aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, at dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan na si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi,
Narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin, sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan, sinabi niya, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at nililiman ka na kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maupo po. Pansamantalang naaantala muli ang diwa ng panahon ng Kwaresma sa ating liturhiya ng pagdiriwang ng misa, sapagkat ngayon ay umaawit tayo ng papuri kaugnay ng dakilang kapistahan na ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Dalawa lamang ang kapistahang ito sa panahon ng Kwaresma na umaawit tayo ng papuri sa Diyos. Ang dakilang kapistahan ni San Jose, esposo ni Maria, at ang dakilang kapistahan ng
pagpapahayag ng mabuting balita kay Maria sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon. At inaakala ng marami na ang kapistahang ito ay tungkol sa mahal na birhen. Hindi. Ang tawag sa kapistahang ito ay Feast of the Lord. Pakiulit niya po. Dahil ito ay kapistahang may kaugnayan sa ating Panginoong Hesus. Ang pagsang-ayon ng mahal na Birheng Maria ay nagbigay daan lamang sa una ng pagsang-ayon ni Hesus sa Ama. Noon pa man sa simula't simula, sabi sa unang kabanata ni San Juan, ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay naging tao. At yung pagkakatawang tao ni Jesus, hindi ito isang bagay na sinang-ayunan niya. Noon lamang nagkatawang tao siya sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Hindi. In eternity, Jesus has already said yes to God, or the second person of the Holy Trinity said yes to God the Father that He will become man like us. Noon pa man, nasa plano na ng Diyos na magkakatawang tao siya. Pero paano? Ang naging instrumento ay ang mahal na Birheng Maria at ang narinig nating ebanghelyo ngayon, ang salaysay ng kung paanong sumang-ayon ang mahal na Birhen sa planong ito ng Diyos. At ano ang makikita natin dito, minamahal kong mga kapatid? Bagamat kaya ng Diyos na tubusin ang sangkatauhan sa isang pitik lamang ng kanyang kamay, hindi ito ang ginawa ng Panginoon, hindi ito ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban niya ay magkaroon ng pakikiisa ang tao sa kanyang kalooban. Ang nais ng Panginoon ay malaya nating tanggapin ang kaligtasan na iniaalok niya sa atin. Hindi niya tayo pinipilit, hindi niya tayo binibigla. Hindi niya ito'y binibigay sa atin kahit ayaw natin. Kung ayaw mo, wag mo. Pero kung gusto mo, tanggapin mo. Amen ba yon? Kaya, maririnig natin sa unang pagbasa ngayon ang isang halimbawa ng tao na hindi tumatanggap sa kalooban ng Diyos. Si Haring Akaz, gipit na sila noon dahil kinukubkob na sila ng mga kalaban nila sa magkabilang panig. Ang sabi sa kanya ng propeta, humingi ka ng tanda sa Panginoon. Ang sabi ni Akaz, hindi ako hihingi ng tanda. Ayaw kong subukin ng Diyos. Bakit niya sinabi yon? Hindi dahil nahihiya siya sa Diyos, kundi dahil mas kampante siya sa kanyang sarili at mas kampante siya sa mga Diyos-Diyosan. Ang tema natin sa linggong ito ay huwag masyadong maging kampante dahil yan ay kalaban ng kabanalan. At yun ang problema kapag masyado na tayong kampante sa sarili nating lakas. Kapag ang feeling mo at ang tingin mo sa sarili mo, ang galing-galing mo. Kapag ang feeling mo sa sarili mo ay kaya mo ng lahat, mawawalan na ng puwang ang Diyos sa iyong kalooban. Tandaan mo yan. Kaya, habang iniaalok ng Diyos ang kanyang tulong kay Haring Akaz sa pamamagitan ng propeta, tinanggihan ito ni Haring Akaz. Pero sa kabila ng pagtanggi niya nung panahong iyon, ano ang pangako ni Propeta Isaias? Kung tinanggihan mo ngayon ang planong ito ng Diyos para sa iyo, kung tinatanggihan mo ang tulong ng Diyos para sa iyo, ang tulong na ito'y patuloy na iaalok at darating ang panahon na tatanggapin ang alok na ito sa pagkakatawan tao ng Emmanuel, ang Diyos kapiling natin. Kaya ano ang sabi? Maglilihi ang isang dalaga. At nagkatotoo yung pangakong ito ni Propeta Isaias sa pagkakatawan tao ng Panginoon sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria sapagkat siya'y dalaga o isang birhen. Kaya, anong ibig sabihin nito? Dapat maging handa ang kalooban natin na tanggapin ang tulong mula sa Diyos. Dahil hindi naman lahat ng tao
handang tumanggap ng tulong sa Diyos. Maraming mga tao, mas gusto pa rin nila yung personal nilang diskarte. Maraming mga tao, ayaw umamin na kailangan nila ng tulong ng Panginoon o kailangan nila ng tulong ng ibang tao. Pagka ganyan, kung ayaw mo, wag mo. Pero kung gusto mo, matatanggap mo ang tulong na kailangan mo. Amen ba yon? At panguli, pinapaalala sa atin ngayong araw na ito, hindi naman talaga taliwas yung mensahe nito ng ating ebanghelyo ngayon sa espiritu ng panahon ng Kwaresma. Dahil ang panahon ng Kwaresma ay pagninilay natin kung paano sinunod ng Diyos, kung paano sinunod ni Jesus ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. At malaya itong tinanggap ni Jesus, kagaya ng malayang pagtanggap ng mahal na birhen sa alok na magkatawang tao ang anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Malayang tinanggap ni Jesus, diyakap niya ang krus alang-alang sa ating kaligtasan. Ang tanong sa atin, paano ba natin tinatanggap ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos para sa panahon ng Kwaresma ay ito. Humingi tayo ng tawad, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, matuto tayong magpatawad sa mga nagkasala sa atin, magbigay sa mga nangangailangan, matuto tayong magsakripisyo sa panahong ito. Ang tanong, nasasabi rin ba natin yung pananalita ng mahal na birhen na mangyari nawa sa akin ayon sa kalooban mo? O ang nais pa ring mangyari natin ay yung ayon sa kalooban natin? Kung ano yung mas madali, kung ano yung sa palagay natin ay mas gusto natin at mas komportable para sa atin. Ano ang nasusunod sa iyo ngayon? Ang kalooban mo o ang kalooban ng Diyos? Sabi nga ng paanyayang awit sa umaga sa panalangin ng mga Kristiyano o ang invitatory psalm sa Liturgy of the Hours ngayong panahon ng Kwaresma, if today you hear His voice, harden not your hearts. Panginoon ay inyong dinggin, ang puso ninyo'y panangkit. Ang panahon ng Kwaresma ay hindi panahon para panindigan ang katigasan ng ating mga puso. Ito ay panahon para maging bukas sa kalooban ng Diyos. Kagaya ni Maria, masabi nawa natin sa araw na ito, mangyari nawa sa akin ayon sa wika mo. Sa sarili nating lakas ay hindi natin kaya, subalit sabi ng anghel sa mahal na Birheng Maria, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipapahayag natin ang pananampalataya at sa bahagi ng pagkakatawang tao, sa mga salitang iyon ay luluhod tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaot sa kinaroroonan ng mga yumao. nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na magulinan ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birheng Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng pagkakatawang tao na lumapit sa ating mapagmahal na Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Hesukristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inang nagdadalang tao naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan, katulad ng pagtanggap ni Marta sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama, ng salitang nagkatawang tao, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay, na ginawang banal ng iyong anak sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Magsipo na po. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo na po. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan, upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral nito, noon pa mang ang iyong anak ay magkatawang tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito, ngayong dakilang kapistahan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo,
na aming Panginoon. Siya'y naging di naiba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo, ang mahal na birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinipupunan ng maibiging inang si Maria. Kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Vere Sanctus es Domine fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quae sumus Spiritus Tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri, Iesu Christi. Qui compassioni voluntarii et traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate, ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo post quam cenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite, ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Cristo ay namatay, si Cristo ay nabuhay, si Cristo ay balik sa wakas ng Memoris igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes qui a nos dignos habuisti, astare coram te et tibi ministrare, et supplices te precamur, ut corporis et sanguinis Christi participes. A Spiritus Sancto congregamur in unum, recordare Domine, ecclesiae Tue toto urbe diffusei, ut eam in caritate perficias unam cum Papa nostro Franciscus, et Episcopo nostro Dionysius, et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis domierunt, omniumque in tuam resurrectionem defunctorum, et eius in lumen
vultus tui admite, omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei Genetrice Virgine Maria, sed et beati Iosef eius sponsi, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a saeculo placuerunt, eterne vitae meriamur esse consortes, et elaudemus et glorificemus per filium tuum Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divina institutioni formati audemus dicere. namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Angin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinanaligan naming Diyos na totoo at tao namang totoo, na ipinagdalang tao ni Maria sa kaniyang sinapupunan, ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay, sa bisa ng kaniyang nagliligtas na pagkabuhay, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagkatapos ng misa, pararangalan natin ng Mahal na Birheng Maria, at kung meron pong humihiling ng pagbabasbas, lalo na para sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal, at gayon din ang mga nais magkumpisal, pumunta lamang po sa may sacristy sa gawing kanan ng ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Amang makapangyarihan, tagapagtatag at pinuno ng iyong sambayanan, itaboy mo ang mga kasalanang sumasalakay sa kanila upang sila'y maging kalugod-lugod sa iyo palagi at panatilihin mo silang ligtas sa ilalim ng iyong pagkakandili. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo at sundin ang kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salve Regina, Mater Misericordiae,
Sancta Dei Genitrix. Ut beneficiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tu habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium mane et semper nobiscum. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.